po mga ka-Q&A. Yan po. Ang topic po natin for today is what is CIMT or Crime Involving Moral Turpitude. Kasi ito po ang nagiging dahilan kung bakit nagiging deportable ang mga green card holders. Kapag po meron kang dalawang misdemeanor convictions and it is involving moral turpitude, ano na po yan, garantisado na yan na you will be detained at the airport if you are a green card holder. Ano po, mostly tinatamaan ito yung mga green card holder na lalabas ng US tapos babalik, ayun na, lilitaw na yung dalawang kaso na yon. So ang ibig pong sabihin ng crime involving moral turpitude, it was vaguely defined as a depraved or immoral act or a violation of the basic duties owed to fellow men, or recently as a reprehensible act with a mens rea of at least recklessness. Ano po, ang case po na pinagkuhanan yan ay matter of Silva Trevino 24 I and N as in Nancy, ano po, December, page 687, and the decision was AG 2008. But traditionally, a CIMT or crime involving moral turpitude involves an intent to commit fraud. So may halong panloloko, commit theft, pagnanakaw, with intent to permanently deprive the owner. So talagang pag kinuha niya isang bagay ay hindi na niya ibabalik at or inflict great bodily harm, as well as some reckless or malicious offenses and some offenses with lewd intent. So nagkakaroon po ng konting confusion kung deportable yung crime kasi misdemeanors eh. So kapag ka po kasi merong misdemeanors and conviction at less than 6 months ang pagkakakulong, pwedeng sabihin yan na ano yan yung petty crime exemption. Para lang nun hindi ka madideport. Kaya lang, siyempre, itong mga taga-immigration, sasabihin yan, kahit na yan misdemeanor yan, it is a crime involving moral turpitude. So, yun na ang magiging basihan para kayo ilagay sa deportation. Although, as I have previously stated, hindi nangangahulugan na talagang madideport kayo, basta ang mahalaga ay meron kayong grounds for relief. Ano po? So, kailangan pagka kayo ay nasa ganyan ng sitwasyon, magkonsulta na kayo sa abogado, US Immigration Attorney. Kasi minsan ang tawag dyan ay collateral relief Hindi sa immigration ang solusyon Nando doon sa criminal law ang solution. So, kaya po mahalaga pag nagkaroon kayo ng criminal conviction, mag-consult na po kayo kaagad sa immigration attorney. Kailangan kasabay yun ng criminal defense attorney ninyo, no? Para maiwasan ang deportable offense or deportable conviction. Kasi pumapayag ang county prosecutor na mag-plead kayo sa lesser offense na hopefully ay hindi deportable offense or hopefully ay hindi involving moral turpitude. So yan po ang ating topic for today. Ano ba yan na crime involving moral turpitude? So it is a depraved or immoral act or a violation of basic duties owed to fellow man, or a reprehensible act, or it could be to inflict bodily harm, reckless or malicious offenses, and some offenses with lewd intent. So, ang mahalaga, kung di nyo maintindihan yan, kapag kayo nagkaroon ng criminal conviction, ay mag-consult na po kayo sa US Immigration Attorney.
tanungin nyo kung pwede kayo mag-apply pa ng US citizenship, or pwede pa ba kayo lumabas ng Amerika, or baka pwedeng ipa-dismiss yung case na yun, in the future. So, yan po ang ibig sabihin ng crimes involving moral turpitude na nagtitrigger ng deportation sa mga legal permanent resident kapag sila ay lumalabas at sila ay pagbalik nila, ayun, bubulagain na lang sila. Bakit ganun? Ako ay inilagay sa, ba't ako dinitain, ba't ngayon i-deport ako? So, yan po ang dahilan. At yan ang ibig sabihin ng crime involving moral turpitude. Yung pong isang dahilan, yung aggravated felony, sigurado na po yun, madi-deport. So, maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Ito po si Attorney A. Erwin Bautista ng US Visa Q&A. Salamat po.